Nagta-travel tayo para ma-enjoy natin kung anong merong yaman ang bansa natin. Marami na rin nagpatunay na marami talaga tayong magagandang lugar na pwede natin ipagmalaki. Hindi tayo nagta-travel para lang mag-camping. Naghahanap tayo ng maraming dahilan. Maraming dahilan para ma-enjoy natin ang totoong meaning ng buhay. Kasama na rin ang buhay nila. Ang kwento ni Raptor ang puso ng episode na to. Ang tutang kusang lumapit sa akin, galing sa kawalan. Hi! Hi! Isang tuta na hindi ko alam kung saan ang galing. Saka lang ha. Sakain ka, wait lang. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. Oh, I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light. I'm coming home. I'm coming home. Simulan natin ang kwento ng gabi. Gabi pero kagigising ko lang. Good morning. Tulog ng tulog si Boy P eh. Kahit na masaya magkakasama, medyo hirap. Dahil nga sa panahon, mas maraming pag-ulan kaysa sa sikat ng araw. Hindi ko na alam kung anong oras ngayon. Daming may mga insektong gumagapang habang tulog. Kagising ko lang. Dinig niyo yung turog na yan. Hindi yan ulan. Ano yan? Yung ilog dyan sa likuran. Umidlip na lang muna ako. Kanina, pagkatapos mag-set up nila dito, yan, tumulong-tulong nun tayo konti sa pag-aayos. Kasi, syempre, mga sasakyan nila yun, set up nila yun. Nahanap lang ng katawan ko yung nagsiset up din ako ng sarili nating camper van. Hindi natin kasi dala si water. Pagkatapos maligo, syempre na-refresh ka. Tulog ang boy first time. Nakatulog at nakapagpahinga tayo na maayos. Iba pa rin talaga yung pahinga na niyayakap ka ng kalikasan. I burned out like a wandering. Lamig ng hangin. Tira niyo yung kailugan dito. Maliligo na ako pero hindi ako magbababad. Ito ay ilog. Wow. Ilog. Katugtong daw to ng Bagsit River. Ang Bagsit River nandun. Sa unahan pa. Sa pinakadulo. Ay! Yung shampoo ko! Bro! Yung shampoo ko! Bro! Thank you! Nahulog yung shampoo ko. Don't turn off the light, I'm coming home. At kahit sobrang lamig ng tubig sa ilog, ginusto pa rin naming maligo. Tara po, ligo! Well, I scratched in the dirt for gold. Ang sarap! I gained all that. Kitang-kita sa aura ng bawat isa na meron talagang dalahin na malalaking mga responsibilidad. Pero dapat, meron pa ring oras para sa sarili. Kahit ganito kasimple. I'm coming home. Habang napapainit sa bonfire, bigla na lang mayroong sumulpot sa paa ko. Ala! May ligaw! Hi! Parang madala ata natin. Ala! Isang tuta na hindi ko alam kung saan ang galing. Saan ang galing tong tuta na to? Ba't may tuta dito? Agad-agad kong pinakita kay Prisha dahil meron talaga kaming balak na mag-ampun ulit ng aso para sa Alitatap Base Camp. Mahal! Tuta! Lumapit lang! Agad naman lumapit si Prisha para tignan. Kaso may sugat-sugat siya. Oh. Kaso may sugat siya sa ilong. Bakit? Ewan ko, hawa mo. Nanganginig eh. Ano bebe? Oh, may upo. Ano ba yan? Ay, naku po. Kawawa naman yan. Halatang gutom at nilalamig ang tuta. Sobrang dami ng kuto.
Saan sugat niya? Sa noo? Sa nguso? Sa taas? Wala? Galis. Galis? Dahil sa mga kuko. Tsaka lang ha. Kakain ka, wait lang. Parang batang namumuhay sa kalye na lumalapit sa mga tao para manghingi ng pagkain, gutom at nilalamig. Uy! Kumakain naman. Gutom na gutom. Gutom na gutom nga. Wawa naman. Ang ganda ng kulay niya, mahal. Gusto ko yung kulay niya. Kunin natin. Oh, sige, sige. Di ba naghanap tayo ng isang tuta? Papaligo ko nga bukas. Reality check tayo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, anong gagawin mo sa tutang to? Nakusa na lang lumapit sa mga paanan mo. Na gutom, nanginginig sa lamig, na tila nagpapahiwatig na iuwi mo na ako. Ikaw, anong gagawin mo? Aminin ko na hindi talaga ako masyadong pet lover. Hindi tulad ni Prisha. Gusto ko sila. Kaya ko silang mahalin. Pero hindi ko maipapangako sa sarili ko na matututukan ko sila. Dahil napaka-busy kong tao. Hindi ko rin maibibigay yung atensyon na kailangan nila. At deserve nilang maramdaman. Pero meron akong pake sa mga hayop. Sa sitwasyon na ganito, andun yung pakiramdam na hindi ko siya pwedeng iwan lang dito. Hindi ko alam kung paano. Ang laman lang ng puso't isipan ko, kailangan ko siyang masalba sa sitwasyon niya dito. Pinakita ni Sarnil. Kami naman ang nakatoka sa pagluluto. Simpleng ginisang gulay lang with sardinas. Alat? Yung gulay mo nilagay mo ng asin? Hindi. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa gulay na to eh. Pero seasonal ito. Tapos madalas na ito yung ginugulay din ng mga aitas. At scrambled egg. Simpleng ulam lang. Sapat na. Kapartner ng mga tirang kanin kagabi. Sinangag na lang. Si tatay ang first timer talaga ngayon dito eh. Ito talaga ang totoong boy first time ngayon. Maraming first time sa kanya. Daming first time. Morning bro. Good morning ma bro. Bro Uno, magandang umaga. Raptor, kakain ka mamaya. Umaga na meron ding pag-aalala na kailangan na namin mag-update sa mga pamilya namin kung kamusta na ba kami. Dahil discharge na ang mga power stations namin. Pero magagawa natin ng paraan yan. Okay, i-charge muna tayo sa may kuryente. Kanya-kanyang hawak ng brand niya, no? EcoFlow. Lobat. Luweti, may natitira pa. Oh, sige. Ako muna magdodrive nung K-truck ni Bro K. Manual kasi to eh. Marunong naman tayo mag-manual pero yung clutch at gas eh ginagamay pa natin. Yung tinuluyan kasi natin, wala na kasing kuryente. Ngayon, yung pinanggalingan natin kahapon na yung may mga kasamang mga batang mga aitas, may kuryente sila doon kaya makikisaksak muna tayo ng mga power stations. 2 oras lang, full charge na itong mga to. Pasayro muna kayo, ako muna magdadrive. Babalikan na lang natin yun mamaya after 2 hours, puno na yun. Mostly kasi ang bayad sa ganyan, pag nagpapacharge sa labas ng mga power stations, mga ganyang kalaki, ano yan, full charge 100 pesos. So malamang ganun lang din mamaya yung magiging presyo nung pagpapa-charge natin. Si Raptor, hindi na talaga humiwalay sa amin. I burned out like a wandering ember. Masayahin na siya. Masayang aso na siya. Mamaya liligo to ng maligamgam. Babango ka, tataba ka, magkakaroon ka ng magandang buhay, sasama ka na kay Daddy Boy P. Okay? Magkakaroon ka ng magandang tulugan,
magkakaroon ka ng bahay, magkakaroon ka ng mga kaibigan, si Tuwat, si Amy. Well, I scratched in the dirt for a long Naps naman! I gained all that I knew for a Gusto niya, no? Naman. Ang dumi mo! I'm coming home. At sa pagpapatuloy ng kwento, lipat tayo sa ibang lugar naman. Let's go! Next destination tayo. Bro, camping pa rin. Meron tayong pupuntahan na malupit. Yung mga langaw, gusto rin yata mag-camping eh. Grabe yung mga langaw. Bro, kayo nakamapa ka naman, di ba? Papunta doon, di ba? Ikaw yung mauuna. Hindi, wala tayong internet. Oo nga pala. Bro, kami na yung magmamapa bro ha, kapag may signal na. Balit ang tuwa. Oro, camping ulit. camping. Wala na namang CR. Wala. 14 kilometers mula dun sa pinanggalingan natin, meron tayong pupuntahan ng lugar na dayuhin naman ng mga lokal na pwede pagkampingan. Susubukan natin doon. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, kuya. Kaliwa din kami. Kailangan na rin munang humiwalay ni Bro Ink sa amin. Mga tasks na kailangan gawin bilang tatay. Ano, nagulat kayo no? Doon pa sa unahan pa bro. Malawak pa yan bro, malawak pa. Doon tayo sa may overlooking. Ayun o! Oo, mag-ano muna tayo, mag-scout. Sa sobrang lawak ng lupain na ito na kung tawagin ay New Zealand, maghahanap muna tayo ng perfect spot. Bro no! Let's go! Andito na tayo, naghanap na tayo ng spot natin. Ang ganda dito! Pero kahit na sobrang lawak ng lupain, kailangan natin makahanap ng perfect spot. Maulan kasi at maputik. Let's go! Medyo challenge kasi basa pala yung mga lupain. So maghahanap tayo ng medyo tuyo-tuyo na hindi naman magiging lusak pag inapakapakan natin. Malawak to. Isipin nyo kung gaano kaganda to. Diba? Oo. Yung una kasi natin nakita doon, maganda na sana, may lilim. Kaso nga lang, yun nga, maputik kasi nga dahil nag-uulan-ulan. Pero sa lawak nitong lugar na to, makakahanap tayo ng medyo matigas talaga yung lupa. Wala namang masama, scout lang tayo. Pero kahit saan kami magpunta, maputik talaga. May lapit sa tindahan. Ayaw nga no! Wait, check natin. Hindi pantay yung lupa. Hindi pantay yung lupa! Maputi ano rin, basa din. Ganito talaga eh. Pro gaming tayo eh. Talagang ganito. Sa totoo lang, medyo challenging talaga ang pagro-rock camping. Pero mas masaya siya. Para sa akin lang naman yun. Sarili ko lang namang pananaw. Kanya-kanya naman tayo. Ganun din talaga eh no? Wala, parang yun talaga din. Doon lang tayo. Oo. Parang doon lang tayo makakahanap ng mabuti-buti. Wala no? O tara, balik na tayo doon. Sa may tindahan. O sige. Bro. Ay! Saan ka muna? Ayan. Okay, balik. Mas mabutik dito. Mas mabuti-buti yung doon. Hindi pa naman talaga tayo sanay sa rock camping. Nakakaaliw lang gawin. Siguro in time, makakasanayan din natin yung ganito. Oh, may tindahan. Sigurado may CR din dito. Kaso, kinausap kami ng isang lokal na kailangan pala magpaalam sa barangay para iwas sita. Kasi kapag gabi, rumoronda ang patrol dito. Walang tao sa barangay hall. Proceed tayo, balik tayo doon. Tapos bahala na. Kaya ang ginawa namin, pinuntahan namin ang isang pamilya na nakaraan nakausap namin nung kami ay dumaan dito. Napakasama mo sila. Paalam mo sila doon kay Jimenez. Challenge to ah. Sasamahan tayo ng lokal para magpaalam doon kasi nga sarado na yung ano. Yan. At habang pinagpapaalam tayo, sabi ng lokal sa amin, sige na, mag-set up na kayo dyan at sure naman napapayagan kayo dyan. Tara. Kaya kahit na medyo pahirapan dahil maputik ang lugar, Dikit mo pa dito bro. tinuloy pa rin namin. Para dito tayo sa matigas oh.
Yan. All goods. Mas malapit dito? O, sige. Hardcore na, no? Oo. First time nga niya eh. Na-hardcore siya eh. Oh. Mamahalin mo yung ganito. At tulad ng inaasahan, nagsimula nang bumuhos ang ulan. Patuyuin muna. Dahil na-experience na namin ang sitwasyon na hindi komportable, inabot na kami ng gabi bago kami kumalma. Okay, pray tayo. Lord, maraming salamat po Lord. At meron na kaming base camp ngayong gabi. At thank you din sa mga pagkain na pinagkaloob mo sa amin. I-bless mo po ito na makapagbigay ng kalakasan sa aming katawan. Maraming salamat po sa lahat ng blessings sa pag-iingat nyo sa amin sa araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Let's eat. Ulam namin ay pritong liempo. Yung tirang sinigang kanina, kamatis na may sili. At syempre, fresh na bagong lutong kanin habang umuulan. Ay, matulog na tayo. Sayang, hindi yun lang kanina nakita kung gaano kahirap yung pagsiset up namin dito. Kasi nga, bumuhos yung napakalakas na ulan. Kumbaga, kung nawiwili tayo sa buong biyahe na ito na puro tayo rock camp, eh, ito yung pinaka challenging sa amin kasi umulan. Tapos yung grass ng pinag-campingan namin ngayon maputik kasi maputik. Maga, katulad nung nagpilipindop ka, ganun pa rin. Tinamaan ng pinasukan naman ng insekto. So ayan, matutulog na muna kami. Good night ka muna sa ating Raptor. Good night, Raptor. Parang ngayon yan na-realize na may treatment pala sa amin na ganito. Siyempre nabago siya kasi hinahawakan siya, di ba? Nililiguan siya, pinapakain siya ng maayos. Tapos ngayon malamig, kinukumutan pa siya. Binubuhat-buhat natin siya ngayon. Pero mabango na siya ngayon. Hindi tulad nung pagkapulot namin sa kanya. At least nasagip na rin siya kasi hindi siya nakakain ng maayos eh. Para siyang para siyang papunta sa pagiging malnourished, di ba? Malnourished na kamo. Malnourished na ba siya? Magandang umaga mula dito sa New Zealand. Nakapagpahinga tayo na maayos kahit na magdamag ang ulan. Gumising kami na may mga militar sa paligid namin. Bakit ang daming militar dito? Akala namin kung ano na. Yun pala, malapit tayo sa kampo ng mga militar. At bago bumuhos na naman ang malakas na ulan, at bago natin lisanin ang lugar na ito, pinuli ko na lang muna mga basurang naiwan dito ng iba. At araw na para bumalik ulit tayo ng Camp Sitio Tangal. Kailangan na rin namin magpaalam sa isa't isa pansamantala. Ingat ah. Bye-bye. Bye mga first timers. Subscribe nyo ako. Ako si Boy First Time. Let's go. Enjoy siya, no? Bye, bro. Kuya Tux, bye-bye. Maraming salamat. See you soon, bro. Thank you, bro. Kita-kits tayo. Kung meron man tayong dapat unahin ditong gawin, syempre, ang palitan yung battery ni Watod. Wait, bigyan niyo ako ng oras ha. Grab your gear, let the journey unfold. With mountains calling, it's time to be bold. Okay, moment of truth, let's go! Here, where the wild things roam. Under a sky painted fire and chrome. Yun. Okay. Bang! All goods. Watod is back. Yeah, I'm boy first time out under the stars. Mula dito sa Camp Sitio Tangal ay uusad na ulit ang buhay natin kasama ang ating mini camper van. Guitars, hearts beating. At aabante naman tayo sa iba't ibang lalawigan. There's no